What's up guys? Mark Ramos, 7 o'clock in the evening, Antipolo, Pilipinas time. Para sa pantay na pagpapahayag. Wow, newscaster. Hindi. Para sa pantay na pagko-content natin dito sa channel natin, i-share ko din sa inyo yung panawagan ni Colonel Bong Nebrija dun sa Facebook page niya, Edison Bong Nebrija. Give us a chance to clean our rank of scalawags. We are covered by the Civil Service Code. As such, we adhere to due process from investigation to termination. No shortcuts. Please, kapag kayo kinutungan, get the names because that will speed up the investigation. If you could get videos, please do. Huwag kayong matakot. We will never cover up any wrongdoings of our personnel. Sa balitang to, nalaman natin na natanggal na yung dalawang scalawag o dalawang kotongero na MMDA dyan sa hanay nila. Good job po sa hanay ng MMDA. Bakit ko po ibinabalita ito? Kasi po nagbibigay tayo ng action cam. May mga nagtatanong po sa atin na, Sir, bawal bang mag-camera or mag-video during kapag ina-apprehend ka or kapag hinuhuli ka? So, yan na po. Galing na po kay Colonel Bong Nebrija na hindi po bawal i-video ang pangyayari o ang senaryo nang sa ganon, meron tayong maging proteksyon para sa sarili natin, para sa maling pagpapatupad. At the same time, si Colonel Bong Nebrija na din po ang nagsabi na kung maaari po i-video nyo at nang sa ganon, maubos nila ang scalawag dyan sa MMDA. Diyan po, saludo po kami sa inyo. Diyan po sa hakbang na yan. So guys, yung mga action camera natin, handa nyo lagi yan. Kapag kayo nakakuha, lagi nyong on. Habang nasa biyahe kayo, whatever happen, meron kayong magiging protection. Maliman ang huli sa inyo, meron kayong ipapakita. Kotongan man kayo, may ipapakita kayo na ito ang MMDA nyo or enforcer nyo nangongotong. At the same time, hindi lang naman puro negative yung dapat nating makita dun sa action cameras nyo. Nandyan din yung mabubuting gawain na hindi naman sakop ng kanilang trabaho. Kung makuhanan nyo ng picture, i-share nyo pa din. Or makuhanan nyo ng video, i-share nyo pa din sa amin. Nang sa ganon, maipakalat pa din natin yung kabutihan na ginagawa nila. Hindi lang puro kasamaan. Good job po, Sir MMDA, Colonel Bong Nebrija, Chairman Abalos. So, move on tayo. Dito sa video na to, ipapalabas ko si Boy Glutatayon. Ay, mo kuya. Parang hindi na ako sisigaw, pinahit mo ulo kain. Huwag mo kumurahin, sir. Hindi kami namura. Sigaw-sigawan mo ako eh. Oo, huwag mo kumurahin, sir. Makinig ka sa sinabi ko, sir. Palalakarin mo nga ako, sagot yung may tanong ko. Importante, sir, magagalakad kayo kasi hindi ko ito papasukin. Hindi mo naintindihan. Sir, intindihin mo ang trabaho ko, sir, ha? Ang driver niyo, sir, wala pong sticker. Ayaw magbigay ng ID. Ako mag-a-adjust, Ako pasahero. Wala tayong magagawa, sir. Wala tayong magagawa, palalakarin mo nga ako. Wala tayong magagawa, sir, kasi ang driver niyo, sir, okay lang kung mag-iwan ng ID yan, sir, walang problema. ID lang hinihingi ko, sir. Bakit ako yung mag-aalakad? Ang tanong ko, bakit ako mag-a-adjust? Sir, hindi ito papasukin, sir, kasi hindi ito matutagal ano ito. Ano magagawin? Palalakarin mo ko na, baka hindi mo nakita, binibilad mo na ako dito. Tato pala kayo, ako mag-a-adjust, pasahero ako, pabababain niyo pasahero? Ginawa ko lang kung trabaho ko, sir. Sino magbabayad? Ako pa rin magbabayad? Bababa na ako, magbabayad pa rin ako? Sir, eto sir, no sticker, may entry po tayo dito ngayon, sir. Ang paki ko nga, mag-alakad nga ako. Mag-commute nga, sir, ba? Wala ako mag-commute, sumakay nga ako ng tricycle eh. Sir, dapat yung blue, tudayin ka na, sir. Doon nga ako galing sa loob, hindi sila pwede magsakay ng blue. Hindi pinapayagan yung blue magsakay doon. Dito ako sa green sumakay, walang blue dumadaan sa pinagpunta ko. Kaya sir, makinig ka, sir. Ang ID ko lang driver hangin nga. Ano gagawin ko? Anong gusto mo gawin ko? Mag-alakad ako. Makinig ka muna, sir, ha? Pinapahin ka kita. Ano nga gusto mo gawin ko? Oo nga, hindi nga pwede. Anong gusto mo gawin ko? Hindi ko yung papasukin, sir. Wala tayong magawa. Maglalakad ako. Buti ba kung ihahatid nyo ako dun eh? Maglalakad na tayo dun, sir. Kasi ayaw magbigay ng ID ng driver niya, sir. Ako po mag-adjust ang kapal ng tapos, huwag mo kong murahin, sir. Ginampalan ko ng trabaho ko, sir. Hindi, kami na mura. Tinagawan mo kanina. Huwag mo pinatigigil, ha? Ikaw nauna, hindi ako. Ano saan mo? Talaga mo, tinagawan mo ako eh. Nag-iisip ka ba? Sabi ko, sir, teka lang po, sir. Tatakasan mo ka ng boses. Ganito lang talaga yung boses, sir. Teka lang po, sir. Makinig ka. Tandaan yung pangalan ko, ha? Kaya tanong mo sino ko mamaya, tandaan mo pangalan ko. Hindi ako magbabanggit ng pangalan, mamaya ka sa akin. Homeowners pa maglalakad, no? Nag-iisip ka ba?
Mas papabayaan niyo maglahad doon, honest. Ang init-init, oh. Ano pala ayaw, eh. Ano ba? Ito ko, kuya. Kuya, tama pa nga ito ko. Okay guys, napanood nyo yung video ni Boy Glutathione. Para sa akin para sa akin lang po. Ako hindi ako naniniwala na itong tao na to is isang homeowner sa loob ng subdivision. Bakit po kamo? Halata naman na hindi niya alam kung ano ang rules and regulation sa mga subdivision. Kapag isa ka pong homeowner, halos every 3 months po or every 6 months, meron pong isang meeting na kinakandak sa loob ng subdivision. At ito po yung mga pag-uusap-usap ng mga homeowner sa loob ng subdivision nila. Dito na din po inihahayag kung ano yung mga bawal at yung mga mali at mga hindi mo pwedeng gawin habang ikaw ay nakatira sa loob ng subdivision. So halatang hindi niya alam kung ano ang pinagsasasabi niya. Tingin ko po bagong glutathione to bagong inject lang po si Boy Gluta Kasi po, bawal maarawan po kapag kayo po ay nag-glutathione. First, ang sabi sa akin ni Dr. Permalo, aminado po ako na nag-glutathione din po ako. Para naman po iyon sa internal organs ko po. Cleansing din po kasi ang glutathione, hindi lang po para pumuti ka. Secondary na lang po ang epekto ng pagputi ng isang tao dahil sa glutathione. Pero ako po, ang main reason ko kung bakit po ako nag-i-inject ng glutathione is to cleanse my internal organs, and alam niyo na po, cleansing sa buong katawan natin. Alam naman po nating lahat na kapag private subdivision po, hindi naman po agad-agad tayong papapasukin ng mga gwardya. Hihingan po tayo ng mga ID, ng pagkakakilanlan, nang sa ganon, yung mga nakatira sa loob ng subdivision na yon, maging ligtas. May gawin ka mang kalokohan sa loob ng subdivision na yon, madali ka nilang mahahabol o makikilala. Nagtataka lang ako, yung tricycle, bakit ayaw magbigay ng ID dito sa gwardya? Alam naman din nila yan. Bawat pumapasok ng mga tricycle na hindi rehistrado sa isang subdivision, hihingan ka po talaga ng ID. Kung yung mga bisita nga po namin dito sa subdivision namin, kahit na naka-private car yan, basta wala kang sticker ng subdivision or homeowner association, hindi ka po papapasukin basta-basta, hihingin yung lisensya mo, i-hold ka nila, total naman nasa loob ka ng subdivision nila, hanggang sa makalabas ka, saka mo makukuha yung ID mo. Automatic na yan. Basic na basic po yan kapag pumapasok po tayo sa mga pribadong subdivision. Dahil po ito ay para sa kaligtasan ng mga nakatira doon. So, sa bawat subdivision, mayroon pong binabayaran na Homeowners Association fee. Kaya po yung mga subdivision, meron diyang 24/7 nakabantay na gwardya, meron pong mga janitor, meron pong mga nangangalaga sa kapaligiran ng isang subdivision. Doon po napupunta yung mga binabayaran ng mga homeowners. So, kaya po, yung mga gwardya, ginagampanan lang nila yung tungkulin nila na pangalagaan at proteksyonan yung kaligtasan ng mga nakatira sa loob. Para sa akin, tama ang ginawa ni guard na hindi pinapasok dahil ayaw magbigay ng ID. Di ba po? So, automatic na yun. Hindi ka talaga papapasukin. So, kaya ang sabi ni guard dun sa kay Boy Glutathione, hanggang dito na lang yung tricycle mo. Lalakarin mo na lang yan, papasok dun sa pupuntahan mo. Isa pa po, etong si Boy Glutathione, ayaw naman po palang maarawan. So, bakit hindi ka po bumili ng sarili mong sasakyan? Nang sa ganon, hindi ka mainitan. So, feeling rich na din naman yung angas mo, dapat pinanindigan mo na. Hindi yung diyan ka, naka-tricycle ka, tapos ayaw mong mainitan. Yung mga salitaan mo, yung mga galawan mo, parang anak ka ni senador o anak ka ni vice president o anak ka ng pangulo. Siyempre, hindi ka naman bibili ng Bios, di ba? Ayaw mo nun. Gusto mo yung mga medyo high-end. O, dami-dami dyan. Mercedes-Benz, BMW. O, bili ka nun para hindi ka mainitan. Dami mong reklamo sa buhay. So, yun nga po. Babalik ako dito sa tricycle driver. Ang malaking tanong ko lang, bakit ayaw mag-iwan ng ID ng tricycle driver? Baka naman po wala itong lisensya talaga. Kasi sa lahat po ng tricycle driver, especially po yung mga pumapasok ng mga subdivision, alam na alam po nila yan na kapag wala po silang sticker,
iiwan po talaga nila yung ID nila. Tingin ko, walang lisensya to or hindi dala ang lisensya nito. May violation po yan kapag hindi nyo po dala ang lisensya nyo habang nagdadrive kayo ng sasakyan nyo o kahit na ano pa yan, tricycle, motor. Dapat po lagi nyo kasama ang lisensya nyo at ang ORCR nung minamaneho nyo. So hanggang dito na lang po. Ito yung second to the last na helmet natin na ipamimigay bukas ng Miyerkules. So ano po ang instruction natin para makasali dito sa giveaway na helmet natin? Una po, dapat subscribe kayo dito sa YouTube channel natin. Pangalawa po, comment down kung bakit kayo ang kailangan mapili nitong helmet na to at isama nyo na din po yung lugar nyo. Congressman John Bertis. Ako hindi. Sir Maki. Soy. Ay bro. Kamusta na? Di ba mag-YouTube ka na din? Sunod. YouTube tayo. Oh, makikita nyo magagandang motor ni Epsoy. Yes. Araw-araw may review ka. R5. Marami tayo dun. Oh, araw-araw malamang i-review mo, no? Yes. Ay, motor ni Congressman John Bertis, oh. Okay guys, i-review natin tong carbon na RPA11. Ganda, no? Naka-emboss. Hindi kagaya nung sa akin, sticker lang. Si Nad siya ata kasama niyang bumili nito eh. Kala Jason te.